Bakit itinuturing na halos walang korupsyon ang Singapore? Ang kwento ng bayan na natutong maging disiplinado. Noong unang panahon, may isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na walang likas na yaman, maliit ang lupain, at kakaunti ang populasyon. Ang pangalan ng bansang ito ay Singapore. Hindi kagandahan ang simula ng kwento. Noong dekada 60, ang Singapore ay puno ng kahirapan, mga slum, at kriminalidad. Maraming opisyal ang tumatanggap ng lagay. Ngunit dumating ang isang leader na nagngangalang Lee Kuan Yew, isang matalino, istrikto, at hindi natatakot tumapak ng paa sa matitinik na desisyon. Isang araw, tinipon niya ang kanyang gabinete at sinabi, "Kung gusto nating umasenso, kailangan nating tapusin ang ugat ng kabagalan, ang corruption." At mula roon, nagsimula ang mahigpit na kampanya. Parang kwento ng isang mahigpit na ama na ayaw mapariwara ang pamilya. Sa Singapore, ang ahensya na tinatawag na Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, ay parang lolo mong tagapagbantay, mataas ang kilay, hindi natutulog, at walang kinikilingan. Kahit mataas kang opisyal, pag ikaw ay naamoy nilang may kalokohan, huhulihin ka agad. May isang kwento tungkol sa isang opisyal na malapit kay Lee Kuan Yew na nabulgar na tumanggap ng regalo. Alam mo ang ginawa ni Lee? Hindi niya tinakpan, hindi niya pinrotektahan. Bagkus, hinayaan niyang makulong ang opisyal. Kaya ang mga tao natutong matakot at rumespeto. Ang mga kawani ng gobyerno sa Singapore ay binabayaran ng mataas, parang sweldo ng private sector. Hindi mo na kailangan mangurakot para mabuhay ng maayos. Sa halip, focus ka sa trabaho mo. Kapag mataas ang sweldo at may disiplina ang sistema, mahirap nang makahanap ng rason para gumawa ng kalokohan. Alam mo sa Singapore, kahit magtapon ka ng candies sa kalsada, may multa. Paano pa kaya kung magnakaw ka ng pondo ng bayan? Ang kulturang bawal ang kalat ay hindi lang sa pisikal na kalinisan, kundi pati sa kaisipan. Tinuruan ng mga tao na ang mali ay mali kahit pa maliit lang ito. Hindi na uso ang palusot na, maliit lang naman na halaga yon. Lumaki ang mga bata sa Singapore na alam ang tama at mali. Hindi lang dahil sa batas, kundi dahil itinuro ng magulang, ng paaralan, at ng lipunan na mas mahalaga ang integridad kaysa diskarte. At sa paglipas ng panahon, ang dating maliit na bansang puno ng problema ay naging isang unang mundo na modelo ng disiplina at halos walang bahid ng katiwalian. Sabi nga ng isang mamamayan doon, "Dito, hindi ka matatakot sa pulis, hindi ka matatakot sa gobyerno, mas matatakot kang ikaw ang gumawa ng mali." Ang tagumpay ng Singapore laban sa korupsyon ay hindi lamang dahil sa mahigpit na batas, kundi sa kombinasyon ng matatag na pamumuno, malinaw na pananagutan, mataas na moralidad ng serbisyo publiko, at disiplinadong mamamayan. Nangyayari ito hindi dahil perpekto sila, kundi dahil ang sistema ay hindi nagpapalakas sa masama, kundi nagpaparusa sa mali at nagpaparangal sa tama.